Ayan, it is a privilege pa rin po na makapagpahayag ng salita ng Diyos. Though hindi naman tayo karapat-dapat na tumayo dito sa pulpito dahil lang may karapat-dapat po dito is walang iba kundi ang ating pastor. Pero it's a privilege pa rin po to preach the Word of God. Nagpapasalamat din po tayo sa Panginoon, sa pastor na nag-assign sa atin dito. And ayun, ang atin pong topic ay revival. Revival po. Pero ang akin po is, sana po maano nyo lang po, no? It is partly, parang rin siya, essence of revival, yung ating tatalakayin. Alam po natin tong story na to, yung iba po, medyo nabasa na po ito, meron ditong 4 na lepers. And bilang sa revival po, alam po natin na ang revival, sabi nga sa 2 Corinthians 4:16, nakita ko lang siya kanina, for which cause we faint not, but though our outward man perish, yung outward man, yung ating flesh is, yan ay nagpe-perish, yet inward man is renewed day by day. So, day by day, dapat tayong, we should renew it every day, yung ating spiritual life. And minsan, hindi natin maiwasan, meron tayong mga times na tayo ay nanlalamig sa Panginoon. Amen po ba? Or lagi po tayong mainit. Lahat po tayo is dumadaan po tayo sa kalamigan. Minsan po, malamig yung panahon, malamig din yung mga tao. So, alam po natin na hindi po natin maiwasan yan. Kahit sino man po, tinatamaan ng kalamigan sa ating Christian life, sa ating pananampalataya. Pero sa atin pong tatalakayin ngayon, meron po ditong 4 na mga tao na naging isang way para sa isang deliverance ng isang nagsasakop sa kanila. So, cold, minsan malamig, alam natin ang definition ng cold sa science. It is the absence of heat. So, meron sa atin, manlalamig man, hindi ko kilala, hindi ko alam kung ang inyong spiritual ang lalamig or hindi, kung kayo ba ay mainit or hindi, kayo lang po makakapagsabi niyan. And things get colder when they lose energy. Diba? Yun yung ibig sabihin ng cold eh. So, dito tayo sa 2 Kings. So, dito sa 2 Kings, ito po yung time nila Elisha. Dito, anuhin ko lang po, no, back lang natin sa chapter 6. May kita po natin dito sa verse 25 ng chapter 6. Ayan, sabi, and there was a great famine in Samaria. So yung settings po natin is dito sa Samaria and meron daw pong great famine. So pag sinabi nating famine, ito ay yung taggutom. Tama po ba sa Tagalog? Meron siyang famine. Ibig sabihin, mga tao dito, walang source ng food, walang makukuha na ng kanilang resources. And behold, they besieged it until an ass head was sold 40 pieces of silver. And sa verse 28 po, tingnan po natin dito. Sobrang gutom po sila. They are starving. Naranasan na po ba natin yung talagang nagugutom na tayo? So sila po, yung naranasan nila is talagang gutom na gutom sila. To the point, may kita natin sa verse 28, na merong isang babae and the king said unto her, sa verse 27 mo na, saan ba tayo mag-umpisa? Sa verse 26, and said the king of Israel was passing upon the wall. There cried a woman unto him saying, help, my Lord. Lord, tulungan mo ako. Ibig sabihin, yung hari nila, tulungan mo ako, O king. And he said, if the Lord do not help thee, when shall I help thee? Kung ikaw hindi kita tulungan ng Panginoon, paano kita tutulungan? Out of the barn floor, out of the winepress. Sa verse 28, and the king said unto her, what aileth thee? Ano yung iniinda mo? And she answered, this woman said unto me, give thy son, that we may eat him today. And we will eat my son tomorrow. So verse 29, so we boiled my son, and did eat him. And I said unto her, on the next day, give thy son, that we may eat him. And she said, hid her son. So ganito po yung nangyari. Meron pong isang babae na nagsusumbong sa hari, Lord, itong kasama kong babae, sabi niya, nag-usap kami na ito, na dahil sa sobrang gutom na tayo, kainin natin yung anak natin. So to the point, they are starving, iba po yung hungry sa starve. Tama? Kapag sinabi natin starve,
absence talaga, as in, wala talaga sila makuha ng pagkain. So ito, yung babae, una muna, kakainin muna natin yung anak mo. Sunod, yung anak ko. So, sa madaling salita, sa sobrang gutom nila, kinain nila yung kanilang anak. Yung isa, sabi din sa verse 29, she had hid her son. So kaya lumapit siya sa hari. So ganun po yung, iyaano ko lang po yung itsura po, kung gaano po talaga yung famine na ito, kaya tinawag po itong great famine nung time na ito. And sa verse 3, ito tayo mag-start sa verse 3. Sobrang saglit naman lang tong ating topic, no? Baka 5:30 tapos na po ako. So, ayan, gutom na gutom ang mga tao sa Samaria na to. And sa verse 3, and there was 4 leprous men at entering in the gate, and they said one to another, why sit we here until we die? So, number 1 natin, stagnation will make you weak. So, ibig sabihin, yung stagnant, parang isang tubig yan na nagpo-flow, and kapag na-imbak yung tubig na yon, dudumi. Kasi hindi siya nagpo-flow. So yung stagnation, tinutukoy ko dito, if you are naging complacent ka na sa isang lugar, coldness, naging bilang Kristiyano, okay na ako sa pagiging tagapakinig na lang. Okay na ako na sila na lang gumawa ng mga ministry. Sila na lang ang lumagay dyan. Hindi na ako mag-share ng word of God. So, kaya number 1 natin stagnation will make you weak. There were 4 leprous men. So kapag leprous men, alam po natin yun, yung, ano ba sa English nun? Parang meron yung medical condition sa balat. And kapag ikaw, nung time na ito, in the custom before, is ikaw ay inaayawan ng mga tao. Kumbaga sa panahon ngayon, ikaw ay outcast. Outcast. 4 na outcast, sila ay may sakit na leprosy. Pinandidirihan, kasi before sa Leviticus 13:46, they are considered, sa chapter 13 yun, makikita natin yung mga, they are considered unclean sa harapan ng Panginoon. And sa mga tao din, nilalayuan sila. And alam natin na kapag meron ding famine, it makes you weak. Manghihina tayo kapag wala tayong kinakain physically. Wala tayong bread sa ating buhay. Ganon din po sa ating spiritual life. Kapag hindi ko makain ng ating laman, ang ating spiritual is, hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, manghihina tayo spiritually hanggang sa, di mo na namamalaya, nasa harapan ka nakaupo, palikod ka na ng palikod, hanggang na wala ka na sa church. Yun po yung iniiwasan natin. Kaya po, sabi ko nga, apakagaling talaga ng discernment, conviction ng ating pastor na yung revival is nagiging topic natin. Sabi dito is, they decided to do something about their decision. So alam natin, they are stagnant, they are outcast, to the point na sila ay, sabi yan, and there were 4 leprous men at the entering of the gate. Kasi po sa Leviticus 13:46, if you have leprosy, paalisin ka sa town. Doon ka sa gate lang. So entering of the camp, entering of the gate, sige, nasa entrance ka lang, nasa labas ka. Siguro nakaupo sila doon. Habang nakaupo sila, nag-uusap-usap sila doon. Paano tayo mabubuhay nito? Sabi dito, and they said one to another, why sit we here until we die? Bakit ka nakaupo? Bakit tayo nakaupo dito hanggang mamatay tayo? Makaupo na lang tayo dito? So, ang title po natin, ayan, why sit we here until we die? So, tayo ba ay magiging ang bench warmer na lang po ba tayo sa ating pananampalataya, sa ating Christian life? Or we will do something like this 4 leprous men para sa kanilang mabuhay sila? Dahil ang sabi nila, ayan, entering of the gate, entrance of the gate, they are cut off from the city. So, alam natin ngayon, parang sila ay dinidespise. Kumbaga merong, ano ba tawag din sa panahon ngayon, may kinakancel. Kinakancel po yung mga leprosy before. And isipin natin,
wala kang matutulungan, walang nag-provide sa'yo, talagang mamamatay ka na lang eh. Maawa ka na lang sa kanila. And before, alam natin tayo rin, we are unclean before the eyes of the Lord. Pero salamat sa Kanya, binigyan niya tayo ng kaparaanan para tayo maligtas at hindi na tayo maging maruming basahan. Kinover niya tayo ng Kanyang dugo. And emotionally, socially, they are weak. Hindi lang emotionally, isipin nyo, nahiwalay kayo sa family nyo, wala na akong makausap sa inyo, they are weak talaga. And agiging mahina is mahirap. Idleness is a devil's workshop. Alam, narinig ko yan sa mga ano. Pero sa ibang mga ano yan, ibang Bible version, na ano ko pala. Idleness is the devil's workshop. So kapag ikaw walang ginagawa sa Panginoon, is doon gumagawa ang kaaway. Doon nagsisimula. Ecclesiastes 9:45. Tingnan lang po natin ito. And ayan. Sa verse 9 tayo, basahin ko lang. And all things come alike to all, there is one event to the righteous and to the wicked. So meron daw isang event na mangyayari sa isang tao. Wicked man, good man, to the clean and to the unclean, to him that sacrificeth, to him that sacrificeth not. So sa lahat ng mga tao is may mangyayaring isang event na pare-pares na mangyayari. Sa Hebrews 9:27, as it is appointed unto man once to die, but after this a judgment. Though yun yung tinutukoy dito na yung kamatayan is darating talaga sa atin, sa ating punto. Sa verse 3, jump tayo, this is an evil among all these things that are under the sun, that there is one event unto all, yea, also that heart of the sun, full evil, madness is in their heart while they live, and after that they go to the dead. So sabi sa verse 4, for to him that is joined to all the living, there is hope. So sa mga nabubuhay, meron pag-asa. For a living dog, yung nabubuhay na isang aso, is better than a dead lion. Tama po yan. Na mas mabuti pang mabuhay tayo na isang aso is better than a dead lion. Kaya habang tayo nabubuhay, napaka-importante na habang tayo nabubuhay, we can still serve God until He comes. Yun yung ating topic eh. Habang sa Panginoon nag-aantay tayo, if we are always, di natin gusto palagi maging involved sa church, you feel, hindi ako belong sa ganitong fellowship. Wag kang ganun. Pero tayo, we are in the one body. Magkakapatid po tayo, tama? Magkakapatid po tayo dito at wala po dapat, lahat tayo is belong sa body ng Panginoon. And meron dapat tayong members na ginagampanan bawat isa. So, yung time na ito, if you say, nag-argue sila, we will enter into the city. Pupunta tayo ng city, sa kalaban. Then the famine is in the city. Ay sa city nila. Kapag pumunta tayo sa city natin, yung famine, nandun, magugutom tayo, mamamatay din tayo. So pumunta na lang tayo sa kalaban. Pag nandun tayo, mamamatay din tayo kapag andun yung mga tao. So nag-uusap sila, pero kapag, dito sa, and if we sit still here, we die also. Now therefore, come, let us fall unto the host of Syrians. If they save us alive, we shall live. If they kill us, we shall but die. So nagkaroon sila ng pag-uusap, pupunta ba tayo o hindi? Kasi pag nandito ako, nakaupo lang ako dito, mamamatay ako. Eh pare-pares naman po tayo mamatay, tama? Lahat tayo mamamatay and dapat natin gawin, meron tayong dapat gawin para sa kaluwalhatian ng Panginoon habang siya ay babalik pa lang. We can still serve. Ayan. Ayan. Dapat meron tayong gawing action sa ating spiritual life. Dapat yung maging attitude natin. I cannot live sa ganitong kalamigan sa aking spiritual life. Hindi ko na kayang gawin to. I can't do it anymore. Gusto ko nang may gawin sa Panginoon.
Hindi na ako mabubuhay sa sadness, katulad nung sila, malungkot sila. Hindi na ako maglulugbok na lang, walang gagawin, makikinig na lang ako palagi. We need to be revived sa Panginoon. I need to do something from the Lord, for the Lord. Meron akong dapat gawin. Dapat ganun yung maging desire po natin. I need to do more sa mga ministry na, may mga ministry na, sa mga nagbabasa na ng mga salita ng Diyos. Mahalaga po sa atin yan. And nagpapasalamat po ako na nabasa ko yung by the glory of God, nababasa ko pa rin cover to cover every year yung salita ng Diyos. And hindi madali po yun na ipaglaban mo. We have a battle sa spiritual battle. Yun yung tinatawag palagi na spiritual battle na palagi natin pinaglalabanan. Yung nakahiga ka, pagkagising mo pa lang, labanan na agad. Ano bang kukunin mo? Bible ba? Or kung cellphone man kinuha mo, ano bang bubuksan mo? Bible ba o Messenger? So dapat po natin paglabanan yun. So kung ikaw, nagiging tayo, kung ako, lahat tayo, kung nagiging stagnant na lang tayo, sige, next time na lang. Manghihina na lang ako magdamag. And number one is stagnation will make you weak. Number 2 is stimulating question. Pag sinabi natin stimulating, from the word stimulus, or ang verse natin dyan, why sit we here until we die? Pag sinabi natin stimulus, naalala ko kasi ito nung aming science subject dito. May nagturo po sa amin, doon ko nalaman yung word na stimulus. Natuwa lang ako sa word na yun. And naalala ko siya hanggang ngayon. Turo sa amin ng aming science teacher. And stimulus is anything that can trigger a physical or behavioral change. The plural of stimulus is stimuli. Stimuli can be external or internal. An example of external stimuli is body responding to a medicine. So, madaling salita, ito yung bagay na nagkukos something to change. Physically or behavioral change. So, ang naging stimulus nila is yung question sila ay nagtatanungan sa kanilang mga sarili. Magandang bagay din pala yung nagtatanong ka sa sarili mo. No? Ano bang plano ko sa buhay? Ano bang plano ng Panginoon ko sa buhay ko? Yun ang magandang tanong. And alam natin, sa pagtatanong, maraming bagay ang na-uncover. Si Newton nga di ba? Na nahuhulog yung ano. Ba't kaya nahuhulog to? And na-discover niya na yung pagkarami-raming equation. Bakit nahuhulog yung apple? No? May mga story pa nga, nahulugan daw siya ng apple. And doon nagsimula yung kanyang confusion sa isang question. Nasubukan niyo na bang tanongin niyo sarili niyo? Bakit ba ako nandito? Para saan ba yung purpose ng Panginoon sa akin? Or tinatanong lang natin, 1 hour tayo sa salamin. Kapag tayo nagsasalamin, nakatingin tayo sa salamin. No? Ganyan-ganyan lang tayo. Maka 1 hour tayo, tinitingnan natin yung mukha natin and walang nagiging resulta sa ating tanong. There is one thing na dapat maging stimulus ng ating revival. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Ang kanyang mga salita na nagko-convict sa atin. Ay patuloy lang natin basahin yung salita ng Diyos and to make us revive. For backsliders, sa mga nanonood po sa live. Hindi naman po lahat. We are spiritually weak. Alam po natin yan sa ating mga sarili. Kung hindi man natin i-admit, nanghihina talaga tayo spiritually sa ating mga buhay. And kailan tayo babalik sa Panginoon? Why sit we here until we die? Why are you sitting there sa iyong mga bahay at hindi uma-attend until we die? Sa ating pong mga active na lang naman ng Christians, what should be our stimulus to keep on? Ano dapat yung maging stimulus natin, mag-stimulate sa atin, to keep on para sa Panginoon? For bench warmers, ibig sabihin ng bench warmers po sa mga basketball po kasi yan.
may mga bench warmers na nakaupo dyan and magaling. Okay naman po yung bench warmers na andyan siya kapag may kailangan, kapag kailangan ng palitan. Pero pag bench warmers ka po, more likely wala kang ginagawa, naranasan ka po yan. I am a bench warmer sa basketball. Pero kailan po tayo maglilingkod sa Panginoon? I'm not saying na porket ikaw ay palagi nasa ministry, you are revived. Hindi po. Hindi porket ikaw ay palaging nandito, you are revived. You can be here, pero wala yung kaisipan mo dito. So, kailan tayo magiging on fire sa Panginoon? On fire sa pag-share ng salita ng Diyos. On fire in prayer. On fire sa pagbabasa ng salita. Sa pakikinig, sa paki-attend, sa mga makalangit na bagay. Are we going to sit and do nothing? At magpakalugmok na lang, katulad nung 4, nagpapakalugmok na lang ba sila? Or you will do something para sa iyong spiritual life? Kayo lang po makakasagot niyan. Sa verse 2 Kings 7:4, ayan. Sa Tagalogin ko po, kung atin sasabihin, pumasok tayo sa lungsod at ang tagutom ay nasa lungsod. Ang mamamatay na tao roon at kung tayo'y uupo rito, tayo mamamatay rin. Kaya pumunta tayo sa kampo. So nag-decide na sila na pumunta sa camp ng Syria. Kung iligtas nila ang ating buhay, tayo mabubuhay. At kung tayo papatay nila, talagang tayo mamamatay. So parehas lang ang mangyayari sa kanila. Pero kapag sila'y sinave ng Syrians na ito, is mabubuhay sila. Sabi niya dito is, let us fall unto the host of Syrians. They are decided. Tignan po natin yung word na ito, yung phrase na ito. Let us fall unto the host of the Syrians. Sabihin, let us surrender sa mga Syrians. Sabihin, sa kanilang phrase, titignan mo, they are decided. Tara, pumunta tayo sa Syrians, sa mga sa kampo nila. They have no shadow of turning back. And kapag ikaw ay sumusunod sa Panginoon, you believe God. Wala dapat tayong shadow of turning back na, aatras na lang ako, kaya ko ba to? Kapag tayo maging follower, we are proclaiming, we are professing that we are a Christian, dapat nating sundin ang Panginoon. Sabi nga sa Matthew 16:24, then said Jesus unto his disciples, if any man will come after me, ang susunod sa akin, mag-follow sa akin, let him deny himself, take up the cross, and follow me. First, you must deny yourselves. You must deny yung ginagawa mo before is yung iyong flesh. Alisin mo yun at sundin mo lang yung mga kautusan ng Panginoon. Talikuran mo yung mga kasalanan, yung mga ginagawa mong idleness. Bilang tayong mga Kristiyano, you cannot serve two gods. Sabi sa Matthew 24. You cannot serve masters, God or Mammon. Hindi na pwedeng, kapag nandito is, praise the Lord. Kapag tayo'y nasa bahay, puro kasalanan na. Kapag tayo nasa school, puro kasalanan. Hindi po tayo pwedeng maging doble kara. Doble kara ang tawag sa nagpapalitan nyo. Kasi, sabi sa 2 Corinthians 5:17 na magit ka na, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Isa ka ng bagong nilalang, old things are passed away. Yung mga ginagawa mo before, na nakikipag-party ka sa mga tao, na nakikipag-kismisan ka, hindi mo na ginagawa yun. Kapag ikaw nag-decide ka na pumunta sa Panginoon, meron kang tapang na hindi ka naglilingon sa likod, na yung pinanggalingan, behold, all things are become new. So yung kasalanan, dapat natin ilayo na iwaglit sa ating mga isipan at hindi na natin gawin. Ganon yung tunay na pagsunod sa Panginoon. Mahirap, alam natin, mahirap sumunod sa Panginoon.
Pero by the grace of God, kaya natin yan. Ayan. Let us be serious in our spiritual life. Make a firm stance. Pupunta sila ng kampo. Isipin mo, anong itsura kaya nila kapag naglalakad sila? Natatakot? Nanginginig? Siguro. Pero, pupunta sila doon with a firm decision to follow. Sila na pumunta sa Syrians. Ganun din dapat tayo mga Kristiyano, to follow God. Hindi katulad sa Jude 3. Tingnan natin sa Jude 3. Jude 3, tama. Jude 3. And sabi dito, ye should earnestly contend for the faith which was once delivered unto the saints. So dapat natin ipaglaban yung faith na binigay sa atin ng Panginoon, sa ating mga saints. Once delivered to us yung gospel, and nung time na ito, sa mga susunod na verse, merong mga false teachings. Sabi dito, if they save, di ba kanina sabi, if they save us alive, kung tayo liligtas ng mga taong ito, ng mga Syrians, we shall live, and they kill us, we shall but die. Kung ililigtas tayo ng mga to. So itong sa verse 23, and others saved with fear, pulling out of the fire, having even the garments spotted by the flesh. So mayroong ibang others, may others, save with fear, hinihila tayo, papalayo sa naglalagab sa apoy, having the garments spotted by the flesh. So kapag tayo, bilang mga tayo magka-brethren, kapag tayo is tinutulungan ng kapatiran, pasalamat tayo. Kinakamayan tayo, ni-encourage tayo. Huwag na natin silang itaboy. Kapag ikaw ini-encourage ka ng kapatid mo, magpatuloy ka. Kapag ikaw ay kinokorek ng kapatid mo, tanggapin mo. Para sa atin yan. Ay kalalago rin yan. Number 3 is sa verse 5 to 7, salvation is secured or secured deliverance. Basahin po natin yung 5 to 7. And they rose up in the twilight. Mautak din itong mga to. Nung pumunta sila in twilight, yung alam nilang walang gumagalaw ng mga tao, to go to the camp of the Syrians, and when they were come to the uttermost part of the camp of the Syria, and behold, there was no man there. Napakaganda, di ba? Isipin mo, meron silang kalaban. Pinuntahan nila, walang tao. Wala. As in wala. No man. Yun yung napakagandang gawa ng Panginoon eh. Na we are secured. Basta sundin mo lang yung ginagawa ng Panginoon sa atin, wala ka nang dapat alalahanin. Sila, nagpumunta lang sila doon at pinotektahan sila. The Lord had made the host of the Syrians to hear noise of the chariots. Ang nangyari po, dito sa verse 6, papaliwanag ko, no? Narinig ng mga Syrians, may mga yabag ng chariots and noise of the horses and the noise of the great host or yung camp. And they said one to another, Lo, the king of Israel, yung hari ng Israel, hard against us, the kings of Hittites, the kings of Egyptians, to come upon us. Natakot po yung mga Syrians, umalis sila, gawa ng Panginoon. Nakarinig sila ng ingay, hala, aatakihin na tayo ng mga Israel. Yung mga Syrians, mga nagkakampo doon, umalis na sila. And kaya nung pumunta yung 4 na lepros, wala silang nakita doon na tao, walang kalaban na akala nila huliin sila, papatayin sila. So yung kanilang nagdwell sa kanilang mga isip, baka patayin tayo dito. Turn out, maganda pala yung decision na yun. Katulad nung we have decided to follow Jesus. We have decided to a good part. Magandang bagay na sinunod natin ng Panginoon. No turning back. No turning back. Number 7, chapter 7, ano ba? Verse 7.
Wherefore they arose and fled in twilight and left their tents and their horses and their asses in the camp as it was fled for their life. Naiwan nila yung kanilang mga horse, yung kampo nila, dahil takot na takot sila. At yun yung gawa ng Panginoon. Hindi man natin napapansin pa minsan, gumagawa ang Panginoon sa atin. Pinoprotektahan niya pala tayo. Siya pala yung nagbibigay sa atin ng harang sa gawa ng mga kaaway. One thing natutunan ako, testimony ko lang, no? One thing natutunan ko ngayon na bilang inalisan ko yung trabaho ko is yung palagi lang pinapaalala sa akin ng Panginoon na magtiwala lang sa Kanya. And basta gawin mo lang yung kalooban niya. At yung Panginoon gagawa ng the rest sa ating mga buhay. Kapag ikaw ay nasa kalooban ng Panginoon, He will do the rest, basta unahin mo lang siya. And totoo yun. Before, akala ko napapakinggan ko lang siya. Diba, paano yun? Wala kang gagawin. Gagawin mo lang yun. Pero, makikita natin yung kamay ng Panginoon every time na tayo ay may problema, tayo ay napipressure sa mga buhay. Andyan pa rin Panginoon eh. Nagpro-provide sa atin. Nagpo-protect sa atin. The fact na nandito tayo. Diba? Nakaupo tayo dyan. May sakit man tayo ngayon, physically, pero nagpapatuloy. Meron tayong mga senior na nagpapatuloy pa din habang kahit na sila, despite sa kanilang karamdaman, masakit na yung kanilang tuhod. Saludo po ako sa mga ganun, na pinaglalaban yung kanilang pananampalataya para makapakinig lang ng salita ng Diyos palagi, makapag-awitan, makapagpanalanginan, every prayer meeting. John 14:27. Peace I live with you, my peace I give you, my peace I give unto you, not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Yes, there are pressures in life, pero kailangan lang natin magtiwala sa Panginoon at gawin ang kanyang kalooban. Wala nang iba. And our salvation is secured sa Panginoon. We are secured. We will be delivered sa gawa ng kaaway. And yung mga kaaway nila, di ba, na-deliver sila. Wala naman silang ginawa. Yung mga Israelites na to. Sila lang ay nagpunta doon. Naggawa sila ng decision-making sa kanilang mga buhay. Verse 8. And when these lepers came to the uttermost part of the camp, they went into one tent. Pumunta sa isang tent. Isipin natin tandaan natin, nasa isang famine sila. They eat and drink. They eat and drink sa gitna ng famine. Where the babies kinakain na, cannibalism na yung ginagawa ng mga tao. Grabe yung gawa ng Panginoon na buhay nila, no? Amidst of famine, there is a feasting. Di ba? Ganun ang mag-provide ang Panginoon, hindi lang basta-basta. Imagine natin kung tayo mismo yung pumunta doon, wala makain, tapos yung iba mong kasama andun, naiwan mo, kaya kumakain, sila hindi. They decided the right thing sa kanilang mga buhay. Siguro Baptist tong mga apat na to, no? Baptist, puro kainan. Hindi natin alam kung ano yung kinakain nila. Pwedeng lechon, sisig, pares, bopis. Hindi, masarap. Yung nakaraan po, nung aming salamat din kami sa ginagamit ng Panginoon sa mga nagsasaturate, no? Pinapakain tayo ng ang sarap ng pakbet ni Kuya Eugene. Tapos yung sa Good News class, meron talagang pinoprovide ng Panginoon na food sa atin palagi. Sa aming sopas, champurado, ayan. Tapos salamat kami kay Sister Ana sa mga salo-salo, sama-sama, every Saturday. And yung gawa ng Panginoon sa atin is beyond our expectation. Sa gitna ng kanilang crisis na nararanasan, andyan yung kamay ng Panginoon. Ano man pinagdadaanan natin, hindi ko alam. Spiritual man yan, ikaw nangihina. Andyan yung kamay ng Panginoon para sa atin. But my God shall supply
her need. Yung pala yung number 4, supping with one another. Sabihin, you're supping, parang ano yan? Parang sa Lord's Supper. Yan. Masarap kumain kasama yung mga kapwa-Kristiyano mo eh. Lalo po kapag may masarap kumain yung mga kasama nyo, yung katabi mo, lakas kumain. Talagang lamon. Sarap katabi niyan, parang gaganahan ka kumain, di ba? Tapos gaganahan ka habang may kwentuhan, fellowship. Yung fellowship na kasama yung Panginoon sa pag-uusap nyo. And kapag, alam natin, kaya marami tayo pag Friday. Kapasalamat tayo sa Panginoon. May mga ginagamit na every Friday sa ating fellowship. Simula yan nung Men's Friday fellowship ng mga lalaki. Naging parang prayer meeting na rin. Nakita natin yung kamay ng Panginoon na pagsusupply ng pagkain sa atin. 1 Corinthians 10:31, whether therefore ye eat or drink, ikaw man ay kumakain, ikaw man ay umiinom, ano mang ginagawa mo. Whatsoever you do all for the glory of God. Kapag tayo may nakikipagkainan, para sa kaliwalhatian ng Panginoon yung ginagawa natin. And depende po yan kapag, sige po, sa Lord's Supper. Tingnan po natin 2 Corinthians 11. Meron man po kasing mga kumakain na yung Lord's Supper, ginawang chicharon. Ayan, dito sa 11. 2 Corinthians 11. Wait lang. Ayun. 1 Corinthians 11. Ito po yung mga sa Lord's Supper. Patungkol po ito sa Lord's Supper. Ito tayo sa verse 21. For in 20, when ye come together, therefore into the one place, this is not to eat the Lord's Supper. Verse 21, for eating, everyone taketh before one another his own supper, and one is hungry, and another is drunken. So kapag pumali po yung ating pagkain sa Lord's Supper, may kita po natin yung consequence sa verse 26. For as often, ibig sabihin, madalas dapat natin ginagawa ang Lord's Supper, as ye eat the bread and drink this cup, ye do shew the Lord's death till He come. So yun po yung symbol ng Panginoon, di ba? Death, burial, ng Lord's Supper. Lord's death till He come. Dapat ginagawa natin siya often. Verse 27, wherefore whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily. Kapag kinain mo to unworthily, sabihin, itama yung puso mo, shall guilty of the body and the blood of the Lord. So verse 28, and let man examine himself. So dapat, kapag di tama yung puso mo, dapat examine mo yung sarili mo. Kaya tapos pwede ka na kumain. So, dapat, i-examine mo yung sarili mo. Get right with God. So, let Him eat. So, pwede ka na kumain. That the bread and drink of that cup. Verse 29, for he that eateth and drinketh unworthily, eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. So, ang consequence po nito, for this cause, many are weak and sickly. Magkakasakit ka among you, and many sleep. Mamamatay po. Kapag hindi po tama yung pagkain natin pagpartake natin sa Lord's Supper. Si Judas po, hindi po siya nagpartake. Sa John po, makikita po natin, he went out. And very malinaw naman po yan. Hindi ko lang bakit dinidebate nila na. Pero, ayan po, kapag hindi tama yung ating puso sa pagtitake nun, sang Lord's Supper, is tayo po yung mamamatay, magkakasakit. Kaya, dapat po, itama natin ating puso palagi sa Panginoon. And ang ating dito is, alam natin, they are enjoying yung pagkain, nag-enjoy sila sa raiment, sa gold, sa silver, and went and hid it
and came again and entered into another tent, carried thence also, and went and hid it. Ini-enjoy nila dahil nagkaroon sila ng decision making sa kanilang mga buhay na pumunta sa Syria, sa kampo ng Syrian. Ganon din po yung ginawa ng ating pastor. Kung hindi siya kinawag ng Panginoon, nagsuko ng buhay, nag-Bible school, nagpunta dito, nagtayo, kahit kala Pastor Boyd, kala Pastor Padua, kung wala pong mga naunang mga martyrs, kung wala po yung mga naunang nagmisyon, hindi po natin, walang mga nag-sacrifice ng mga scholars, hindi po natin na ano ngayon yung na e-enjoy yung doktrina na kanilang iniwan sa atin. Napakaganda. Yung ibang mga tao, nag-mission sila, kahit di nila certain yung mangyayari sa kanila. Si Adoniram Hudson, nagpunta sa mga taga-Burmese, sa mga Burma, sa mga taga-Myanmar. Alam ko siya yung nag-translate ng Bible. And sila yung mga nauna. So kung wala yun, kung wala yung mga yung mga doktrina na ini-enjoy natin ngayon, baka wala, iba, mali-mali siguro. Pero praise God, dahil gumawa ang Panginoon sa kanila, para tayo ma-appreciate natin ngayon yung mga doktrina na ito sa Word of God. Salamat tayo sa lang buhay ng ating mga pastor. Number 5, share the good tidings. Ay, namagpas na ako. Okay lang po ba? Verse 9, then said one to another, we do not well. Ibig sabihin ng we do not well, yung we are not doing right. They have their conscience. Tayo kumakain dito at yung mga kasama natin, mga Israelites, nagugutom sila sa famine. This day is a day of good tidings. Ibig sabihin, magandang balita ito. Katulad ng gospel na nating natanggap. Evangelion meaning good tidings. Magandang balita. And we hold our peace. If you tarry till the morning light, some mischief will come upon us now. Therefore, come that we may go and tell the king's household. So they came and called unto the porter of the city, and they told them, saying, we came to the punta kami sa Syrians. Behold, there was no man there, neither voice of man. But horses tied, and the asses tied, and the tents. So kinuwento nila sa mga taga-Israelites, sa mga nagabantay ng gate, mga porters, na, totoo nga, wala kang tao dun. Maniwala kayo sa akin. So, nagkaroon sila ng conscience sa mga kapwa nila, mga tao, mga Israelites na nagugutom. Gusto ko na sila makain. So tayo, natamo natin yung kaligtasan, yung salvation. Meron po ba tayong salvation? Meron po ba tayong salvation? Yan. Dapat natin i-share sa ibang mga tao. Hindi lang ba the preachers are weary, palagi lang sinasabi ito sa preaching. Laging yung mga singers kinakanta na, and the preachers are weary, the singers are tired. The church as we know it is losing its fire. So hindi dapat tayo maging ganun church. Kaya nagpapasalamat ako na yung church natin patuloy na nag-share ng Word of God na every Saturday, by the grace of God, tutulungan tayo. Sa Ezekiel po tayo. Tingnan po natin Ezekiel. Alam niyo po ba na si Ezekiel is, saan ba Ezekiel? Ezekiel 3:17. Ang Panginoon po nagsasalita dito, the Lord came unto me saying, Son of man, I have made thee a watchman. So si Ezekiel po yan, unto the house of the Israel. Therefore, hear the word at my mouth and give them warning from me. So magbigay ka ng warning as a watchman. When I say unto the wicked, thou shalt surely die. Kung sinabi mo sa isang tao, sa mga isang masamang tao, thou shalt surely die, and thou givest him not warning, kung hindi mo siya winarningan, yung bawat nakakasalamuha mong tao, kung hindi mo siya winarningan, ano daw mangyari? Givest him not warning, nor speaketh to warn to the wicked from his wicked way, kung wala kang ginagawa para sa mga tao, para i-share yung salita ng Diyos to save his life, the same wicked man shall die in his iniquity. Mamamatay yung taong yun na may kasalanan
at hindi makakarating sa langit. But His blood will require at thine hand. Kayo pala eh. Tayo pala eh. Tayo ang magiging isang kasangkapan kung bakit hindi sila maliligtas. But His blood will I require at thine hand. Yet, if thou warn the wicked, kung iyong warningan yung mga kasama mo sa buhay, schoolmates, workmates, office mates, teachers, professors, yet if thou warn the wicked, and he turn not from his wickedness, nor from his wicked way, shall die in his iniquity, but thou hast delivered thy soul. Hindi ikaw yung nagliligtas sa kanya, pero nawarningan mo siya. Verse 20, again, when the righteous man doeth turn from his righteousness and commit iniquity, and then lay a stumbling block before him, he shall die because thou hast not given him the warning. Dahil di mo siya winarningan, as a watchman, he shall die in a sin, and his righteousness, which he hath done, shall not be remembered. Na kahit pa mabuti siya ginagawa niya, maganda yung ginagawa niya, hindi pa rin maalala yon, but his blood will require, kayo na daw po, sa atin. Kaya dapat nating warningan yung mga mahal natin sa buhay. Kasama natin palagi, di natin napapaalala. Hindi alam na Kristiyano ka. Nakakahiya. Tayo, kasama ako. Nakakahiya tayo sa harapan ng Panginoon. That we should share the Word of God. So, may parte pala ako sa kanilang pagpunta sa impyerno. It will require sa atin, mga kamay. Parang tayo na rin yung pumatay sa kanila. Kaya dapat natin maging double time, triple time kung pwede, sa pagpabahagi ng salita ng Diyos. Number 6, saglitin na lang natin. Number 6 is sure decision when the Lord had said it. Revival begins with the Lord. Sa Panginoon nagsisimula ang lahat. Kung titignan natin sa verse 1, diyan pa lang, pinrophesy na ni Elisha. Then Elisha said, hear ye the word of the Lord, thus the Lord tomorrow, bukas. This time shall a measure of fine flour be sold for a shekel, and 2 measures of barley for a shekel in the gate of Samaria. O sa madaling salita pala, hindi ko nabasa, no? Dito sa likod ng, sa 11 to 16, they took therefore 2 chariots, and the king sent after the host of the Syrians, go and see. So pumunta sila doon, and they went. Dala sila ng mga chariots. Sa verse 16, people went out, sa verse 16, spoiled in the tents of the Syrians. So measure of fine flour was sold for a shekel, and 2 measures of barley for a shekel according to the word of the Lord. So yung pinaprophesy ni Elisha, ng Panginoon through Elisha, is nangyari. Sa verse 1, sinabi na yan eh. Tomorrow about this time, measure of fine flour be sold for a shekel, and 2 measures of barley for a shekel in the gate of Samaria. So nangyari po. And according to the word of the Lord, the king appointed the Lord, whose hand leaned have the charge of the gate, and the people trod upon him in the gate, and he died, as the man God said. So sinabi na sa verse 2, the Lord on whose hand the king leaned answered the man of God and said, behold. So kine-question niya yung prophecy ni Elisha. Behold, if the Lord would make windows of heaven, might these things be? And he said, behold, thou shalt see it with thine eyes. Makikita mo yun, pero hindi ka makakakain. Yun ang masama. Dahil hindi ka naniwala, hindi ka nananampalataya, nakita mo lang yung mga pagkain, pero hindi ka makakain. So wag naman sana mangyari sa atin yun, no? Alam na natin yung tama, pero hindi pa rin tayo makapunta sa langit. Dapat we are examining ourselves kung tayo ba talaga is sa Panginoon. So anong nangyari dito? Nangyari po talaga yung propesya. The people trod upon him in the gate, and he died, as the man of God had said,
who spake, the king came down to him. And it came to pass, as the man of God had spoken, the king saying, 2 measures of barley for shekel, and measures of fine flour for shekel, shall be tomorrow about this time in the gate of Samaria. And that Lord answered the man of God, said, Now, behold, if the Lord should make windows of heaven, might these things be? And he said, Behold, thou shalt see it with thine eyes, but shall not eat thereof. Napakasaklap na nangyari sa kanya, sa officer. And so it fell out unto him, for the people trod upon him. Yung mga tao, tinapak-tapakan siya. Dahil hindi siya naniwala. Pero ang ating point dito is sure decision when the Lord said it. So mangyayari at mangyayari to kapag ang Panginoon talaga nagsabi sa atin. Sinabi ng Panginoon, believe on the Lord Jesus Christ, thou shalt be saved in thy house. Ang Panginoon nagsabi nun at matutupad lahat ng mga propesiya niya, yung kanya mga sinasabi sa atin. Kaya we have an assurance sa ating kaligtasan. Na anytime, anywhere, kunin man tayo, alam natin sa langit patungo ang ating kaluluwa. Napakagandang katuruan sa atin yan, no? And fact po yan. Testimony. Testimony ko lang. Kahapon po, napakasaklap nung isang batang nakausap ko. Medyo napalaban lang ako sa English yan. Magaling lang siya mag-English ng onti sa akin. Hindi, joke lang. Sobrang konyo po yung nakausap ko. Pastor's kid po siya, ng born again. Pero wala pong, nabahagian natin siya, pero talagang di natanggap yung assurance of salvation. Hindi pa rin nila sure kung saan patungo ang kaluluwa nila kapag sila'y namatay. Isipin mo, ikaw naglilingkod sa Panginoon, naglilingkod sila, buong family, pero hindi pala sure yung kanilang kaligtasan. Tulad nung isa, no? Abot kamay niya na yung pagkain eh. Tinapakan, pakawakan pa siya. Sana hindi po mangyari sa atin na nasa tama na tayo. Tama po ba? Pero mapupunta pa tayo ng impyerno. Huwag naman sana. So we have an assurance. Dapat natin panghawakan. The preachers are weary. The singers are tired. Dapat natin pakinggan. Hindi lang dapat natin naririnig yan. Dapat natin sinasapuso at ina-apply. They can always come back to Him like the prodigal son. Yung bulaksak na anak. Pwede tayong bumalik sa Kanya anytime. Kung ikaw ay nanlalamig, pwede mo siyang balikan. Revival is God restoring spiritual life. Power, obedience to His people who have grown spiritually dull or disobedient. Revival is not emotional hype or loud meetings. Hindi porket masigla yung ating pananambahan. Hindi po yan revival. Hindi yan dyan nagbabase. Revival is not merely increase in church attendance. Hindi porket marami sila, marami ang isang church, they are revived. Meron pong iba, napakarami nila, pero hindi po sila revive. Revival is not series of marami kang service. Hindi po. It is within ourselves. Revival is not for entertainment or na-move ako nung time na ito. Sa Sunday, mamove ako, may speaker. Hindi po. Sabi nga kanina, sa Corinthians, binasa natin, inward man, ano yun? Renewed day by day. So day by day, dapat nating nire-renew ang ating spiritual life. So malamig man tayo, paminsan, stagnation will make you weak. Tandaan niyo yan. Kapag ikaw walang ginagawa, para sa Panginoon, manghihina ka. Simulating question. So yung stimulus natin should be the Word of God. Number 3 is salvation is secured and yung deliverance, di ba? Number 4, yung supping with one another. Number 5 is share good tidings, bahagi ang salita ng Diyos. Number 6 is sure when the Lord said it. Kung tayo man po ay nanghihina ngayon, wala tayong ibang dapat lalapitan kung hindi ang salita ng Diyos, kundi ang Panginoon sa ating mga buhay. Para hindi tayo mapahamak, hindi tayo maging cold, at bumalik yung alab sa ating mga puso sa paglilingkod sa Panginoon. Bumalik yung
first love natin na pag-share ng Word of God, pagbabasa ng salita. Dapat po nating alalahanin yung pangako ng Panginoon sa atin. Napakaraming pangako ng Panginoon sa atin. And dapat natin sa puso, sa isip, at gawin natin yung kanyang mga sinasabi. Yun lamang po. To God be the glory.